Happy New Year! Naku po, grabe. Tagal na wala ni Banat ba? Pagpasensya nyo na mga kababayan. At tayo po ay nasa gitna ng bakasyon. Kung hindi pwedeng ang mga congressman lang ang magbabakasyon. Dapat pati si Banat Bay. Ay, nako. Yun nga lang, si Banat Bay walang 2 milyon. Ang mga congressman may tigda 2 milyon na mga hayop. Sana all, ano? Imagine niyo na lang mga kababayan. Ito, imagine niyo na mabuti. Meron kayong bakasyon sa New Year, sa Pasko, may bakasyon kayo sa inyong trabaho. Tapos bibigyan kayo ng kumpanya niyo ng tigda 2 milyon. O, di ba? Sarap sana. Oh. Gago! Kaya lang, yung 2 milyon na yon, galing din yun sa sahod nyo. Di ba? Di ba ang saya-saya nun? Mantakin mo, sumahod ka na. Sumahod ka na, nagka 2 milyon ka pa. Yun nga lang, galing yun dun sa kasama mo sa opisina. Hiningan sila ng pera para ibigay sa'yo. Di ba? Apakagago, di ba? Hindi kasi sinasabi ng iba, Banat Bay, ano namang masama dun sa 2 milyon na Christmas bonus? Bakit? Di ba sila nagtatrabaho? Pwede naman nilang gamitin yun sa kanilang constituents, yung mga ganyan-ganyan nila, yung mga ganyan diskarte nila na para naman yun sa mga barangay captain. Ulul, sino niloko nyo? Gago! Na, ganun pa yung style nila. Gina-justify pa nila ngayon yung dalintik na 2 milyon na yun. Yung 2 milyon na yan, para naman yan sa aming mga constituent at hindi pa naman nung unang hindi pa naman hindi daw bago yan daw ay matagal na. Hayop yan, di ba? Yung dahilan nila ngayon ang lumalabas, si Tiangco pa ang masama. Si Libisti pa ang masama. Si Libisti pa ngayon ang tila pumapapel, umiepal. Siya na nga yung nagsabi ng katiwalian dyan. Siya pa ngayon ang epal. Napakagago nyo rin, ano? Gago! Alam mo yung mga yung mga anti-corruption dyan, pakuno nung iba dyan, na natatawa lang ako kasi nung lumabas si Libiste, alam naman natin, okay? Una sa lahat, ganito kasi yan, ikikwento ko sa inyo para lamang po sa ating kaalaman. Si Libiste po ay somehow nanggaling sa kampo ng mga Duterte, di ba? Na kung maalala ninyo, nagkaroon pa ng news tungkol dyan na itong si Libiste ay parang pinuri ni Pangulong Duterte at itong si Libiste ay merong parang naging trabaho nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, yung kanyang mga niredy bill ay tila idinidikit doon. Diba? Tila idinidikit nitong mga kakampuet at saka ng mga makakaliwa doon. Hindi nila tinitignan kung tama ba talaga yung sinasabi nitong tao na ito. Yan ang nila, yan ang problema eh. Ang sinasabi lang nila ay parang, umiepal na yan. Umaano na yan, hindi yan tama. Yan ay gusto lamang kumandidato sa 2028, kaya ganyan nagpapapapel-papel yan, kaya nagbibida-bida daw yan. Yun ang sinasabi nila ngayon, ha? Sa loob-loob ko, sandali lang. Teka, sandali, akala ko ba we are all for anti-corruption? No matter what color o saan nanggagaling yung taong nagre-reveal. Bakit? Nung si Magalong nagsalita dyan, inisipan ba ng tao na, kasi pinklawan yan, kasi malapit sa Robredo yan. Hindi naman, di ba? Hanggang kayo na mismo ang biglang nagbabago ngayon na parang tila masama pa sa inyo si Libiste porket nasa side ng mga Duterte. Although, hindi natin sinasabi talagang nasa side siya ng mga Duterte, ha? Hindi ko inaamin niya, wala akong alam, di ko alam. At the same time, hindi naman yan kumpas ng mga Duterte. Alam mo, ang mga Duterte, hindi nila gawain yung ginagawa ninyo
na mga pinagpaplanuhan. Yung galaw ng Duterte, napaka-organic niyan. Maniwala ko kayo, hindi ho yan yung nagpaplano. No? O sige, sinong hihirit ngayon? O ikaw naman, o ikaw naman. Walang ganun sa mga Duterte. Ang mga Duterte, organic pag gumalaw. At ako naman, wala na sa kapangyarihan ng mga Duterte para magpakilos ng sino man. Walang kasi ang dating ngayon, tila parang sinasabi merong siyang nagtuturo kay Libiste kung ano yung mga sasabihin. Ayaw pa nilang tumbukin, pero napaka-obvious naman na sinasabi nila ay mga Duterte dahil gusto daw pabagsakin si Marcos. Parang ganun ang kanilang tinutumbok. Pero sa totoo lang, alam nyo, hindi ho gawain ng mga Duterte yung gumaganyan. Alam mo kung gawain ng mga Duterte yung kumukumpas-kumpas, ay ba matagal nang wala dyan si Marcos? Sa totoo lang, kung gugustuhin ng mga Duterte na mapaalis sa posisyon ng mga Marcos, etong si BBM, matagal nang wala sa posisyon yan. Pero hindi nila kasi gawain yan eh. Ever. Hindi mo nga maririnig si Inday na magsasabi ng resign eh. Siya lang, alam mo, eto with all the things that is happening right now, from the Saldico, from the revelation of what they call this, yung name ng unang congressman, si Kiko Barzaga, okay, at itong si Libiste. Sa totoo lang, may nagkwento nga sa akin na kumpas na lang ni BP Sara para kumilos ang ating kasundaluhan. Pero mismong si BP Sara Duterte, hindi kumukumpas. Ayaw yung ganun. Ayaw, ilang beses niya nang sinabi, ayaw niya mag-resign si Marcos eh. Patapusin na lang si Marcos. Yan ang lagi niya sinasabi. And I think, ako in my opinion, in my sincere opinion, sa tingin ko matatapos si Marcos. Ito walang biro ito. Sa tingin ko matatapos si Marcos kasi ang pinakasikreto dito si BP Sara Duterte. And BP Sara Duterte, wala siyang utos. Wala siyang command sa kahit sino man. Sa aking pagkakaalam, although I do not know her personally, but from the people na naririnig ko around him, around her, ay wala ho siyang kinukumpas, wala ho siyang inuutos. At sa katunayan, gusto niyang matapos si Pangulong Marcos. So sa tingin ko, yun ang mangyayari. Although ako, siyempre gusto ko mapalitan na kagad yan. Di ba? Pero in the legal way, di ba? Through impeachment or through other things, through legal and constitutional way. Yan ang gusto ko, mapalitan si Marcos. Pero sa tingin ko, hindi mangyayari yan because wala nga hong command o wala hong kumpas si BP Sara Duterte. It is only BP Sara Duterte can do that. Maniwala ho kayo sa hindi. Kaya nga itong sinasabi nila na idinidikit nila si Libiste sa mga Duterte, yan yung malaking katarantaduhan. Sa tingin ko po panoorin muna natin itong kasi ngayon, ang nangyayari, para bagang si Libiste ay itong nilabas ni Libiste na Cabral Files, na nanggaling daw ito doon sa yumaong si Yusek Cabral, tila ibinababa o pinapahinaan nila yung credibility nito. Sinasabi pa nga nila itong, instead of calling it as Cabral Files, tinatawag ho nila itong Libiste Files. Yan o sinasabi nila ngayon. At ngayon naman, may pautot sila na hindi naman na bago yung sinasabi niyan 2 million o pa-Christmas bonus o pa-New Year bonus. Hindi naman na bago yan MOOE, panahon pa daw ni Duterte yan. Sabi ko nga, sandali, wala naman siya sinabing panahon. Ito klaruhin natin. Wala hong sinasabi si Libiste na ngayon lang nangyari yan. Ang sinasabi niya, let it be said na meron ganitong nangyayari. Alam mo, natatawa nga ako meron ako isang napanood na nakita sa Facebook. By the way, wala na po akong official na Facebook tungkol sa politika. Kung sino man na naglalagay diyan sa Facebook tungkol sa politika, it is not officially coming from me. Linawin ko na po yan Hindi po nanggagaling sa akin direkta yung kung ano mang lumalabas diyan
sa Facebook na yan, okay? Hindi po sa akin galing yan. Galing lang po yan sa kung sino man at kinukuha lang po sa YouTube ko yan. Kung ano man ang ilabas nila yan, hindi official yan. At kung yan man ay kinatkat nila, hindi rin po official yan. Ang aking lamang pong official na nilalabasan ng mga politika ay TikTok ko na banat by. Okay, nakikita nyo naman yan sa TikTok. Pangalawa, sa YouTube ko po na banat by. Yun lang ang official na nanggagaling sa akin. The rest, hindi na po nanggagaling sa akin yan. Yan po ay repost na lang. Wala naman akong pinagbabawal sa kanila as long as they would get the entire clips para hindi naman po tayo interpret ng ibang tao. Okay? So, ano ho ba itong kasing nakita ko sa Facebook? May nakita ko sa Facebook ang mga bagong bayani daw ay si Kiko Barsaga, si Congressman Eli San Fernando at saka itong si Libiste. Alam mo, okay ako doon kay Kiko Barsaga at saka kay Libiste. Pero si Congressman Eli San Fernando, sablay ho yan. Wag ho kayo. Sa tingin ko ito'y aking pananaw lang. Maganda yung kanyang puso sa pagbubulgar ng mga bagay-bagay. Pero pili. Sa katunayan, yan nga yung pinangako niya noon during the campaign sa TikTok niya. Sasabihin ko ang lahat ng makikita ko sa Kongreso. Ano nangyari? Nga ka. Nakatanggap ka din ng Christmas bonus? Ba't hindi mo sinabi? Mas nauna pa sa'yo si Libiste. Yung totoo. Wala ka rin pala, kakainin ka lang din pala ng... Kasi ang tapang-tapang nito, na kesyo nung panahon ng kampanya, basta pag tayo napasok dyan, ilalabas ko ang lahat. Ba't di mo nilabas to? Ba't di mo nilabas yung MOOE mo? Kahit bago ka pa lang, at least sigurado ako nakakatanggap Tumatakbo na yung opisina mo Di ba? Ba't di mo nilabas? Anong ginawa niya? Hinahanap niya si Bato. Ba't di mo hanapin yung speaker mo? Dating speaker na nawawala. Yung kasamahan mo dyan, di mo hinahanap. Pero si Bato, hinahanap mo. Kaya halata yung galawan nito. Feeling ko kaya ito, I'm giving you a warning. This person is not really for the country. This person is for doon sa mga kasamahan niyang mga sosyalista. Ito, sa tingin ko nanggagaling ito sa kampo. Hindi ito makakaliwa. Ito ay nanggagaling sa mga, kasi tandaan ninyo, merong paksyon dyan sa yung grupo ng Akbayan. Iba ho yan sa Akbayan at saka doon sa mga grupo ng Makabayan Black. Magkaiba yan. Ang Akbayan, sosyalista yung mga yan. Itong isa, is more on komunista side. So magkaiba yan. Makakaliwa side, CPP and PNDF, magkakasama yan. Iba itong mga Akbayan. Ito mga, although somehow medyo nagkakapareho yung kanilang prinsipyo, pero alam ko, nagkahiwalayan noon. So, hindi yan magkakasama talaga. And I think dito nabibilong si San Fernando doon sa mga sosyalista. So, ingat po tayo dyan. Dahil yung mga ganyang galawan, tinan mo, umaantay Duterte yan Kaya ako, sablay sa akin yan. Pati, hindi porket sa anti-Duterte siya, sablay sa akin Ang akin lang, yung pagiging anti-Duterte niya, mali. Dapat, antay talaga ka sa corruption. So, kung sino man yung tamaan. Kasi for anti-corruption ka supposedly. Di ba? Anti-traditional politics ka Pero hindi Hinanap mo si Bato, hindi si Romualdez. Ano yun? Eto, sabi mo ilalabas mo lahat ito. Ba't hindi mo nilalabas ito? Si Libiste pa naglabas. Sabi nga nila, matagal na ito. Ibig sabihin, kung matagal na ito, even if bago ka pa lang, you should know it. Malalaman mo na matagal na pala ito. Ba't hindi mo sinasabi? Si Libiste bago lang din pero nasabi niya. Kaya may problema tayo dyan. Pakinggan natin ito yung talagang kinwento ni Libiste. Pakinggan natin. May 18 bilyong pisong pondo raw ang Kongreso para sa maintenance and other operating expenses o MOOE. Ito naman yung dito tayo sa medyo umusog-usog na tayo kasi after nung Cabral Files, ito yung sumunod na pasabog nito ni Libiste yung MOOE, which is
Actually, matagal nang pasabog yan noon pa na ini-ignore ng media. Matagal na pasabog ng mga Duterte supporter yan eh. Yang MOOE, naalala ninyo, ito pa yung panahon na ni Congressman Ungab na sinasabi nga, di ba, kahit to si actually si Pangulong Duterte, isa sa mga nagbanggit niya noon eh, yung certificate, ano ba yun, yung parang iaano mo lang yung hindi mo na kailangang ng mga resibo, di ba? Hindi mo na kailangan yan. Kailangan mo lang ng certificate na, ito, ginastos namin yan. Di ba? Ganun lang. At nireveal yan ni Pangulong Duterte. Ilabas nyo yan. Ilabas nyo lahat ng gastusin ng Kongreso. Ilabas nyo. Panahon pa ni Pangulong Duterte yan. Hindi pa po nakakulong si Pangulong Duterte yan. Pero ang tanong, bakit ngayon nyo lang inilalabas itong media? Sa ilalim yan ng 2026 national budget, ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, sabi niya masikreto ito at mahigit 7 bilyong pisong mas mataas kumpara noong 2025. May unang balita si Bob Gonzales. Pinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. Inisyuan niya ang mga ito sa opisina niya hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng Kongreso. Sabi ni Leviste, bahagi ito ng anyay masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. At walang breakdown saan ito napupunta. Humingi nga po ako at kinausap ako na wag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 318 congressman, baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Kada taon? Kada taon po. Sabi ni Leviste, hindi kailangang resibuhan ng MOOE, kaya pwede raw magdesisyon ang kongresista kung paano ito gagastusin. Kasali po dito yung kuryente, yung tubig, yung okay. paper ng house. Pero sa 2026 budget, initially, mga 10 plus billion siya, tapos naging 18 billion. Itinaas po ng 7.8 billion. Ibig sabihin, yung itinaas na 7.8 billion, mga 24 million per congressman ba yan? Yun po ay pwede natin sabihin, yung discretionary o yung hindi naman utilities and expenses ng Kongreso. Ayon kay Leviste, makukumpirma niyang may natatanggap na nasa 1 milyong pisong MOOE kada kongresista buwan-buwan. Bukod pa raw ito sa 1.5 milyon pag Oktubre, pagkapasa ng national budget at sa 2 milyon pag Disyembre. Ito naman po ay siguro hindi pa nga sapat para sa mga gastusin ng mga congressman para sa ating mga distrito. Yung mga district office naman din po. Kaya in fairness po, kailangan talaga ang budget na ito. Pero ang panawagan ko lang, maging transparent tayo saan ito napupunta. Kasi kumpara sa budget ng mga ahensya, yung sarili naming budget sa Kongreso, parang ito po ang pinaka-closely guarded secret ng buong budget. May mga tumawag na raw sa nanay niyang si Senador Ayan, alam mo maganda ito eh. Ito yung bagay na sabi nga natin, kaplastikan po nitong mga congressman natin. Bakit kanyo? Batikos sila ng batikos doon sa iba. Keso pahiring sila ng pahiring about transparency, accountability ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero ito yung sinasabi ni Leviste na pinaka tagong-tagong budget sa lahat ng branches of government. Ibig sabihin, puna ka ng puna doon sa ibang branch na kailangan maging accountable, kailangan maging transparent kayo. As a matter of fact, isa nga yan sa trabaho nila, di ba? Yung busisiin, yung mga budget na bawat ahensya. There's nothing wrong. We are not complaining about it. What we are complaining is, bakit kayong mga congressman kaya nyong busisiin yung mga yun, pero pag kayo na, tago na yung iyong budget? Naintindihan natin? Kaya nyong busisiin iba eh. Pero kayo, ayaw ninyo ipagpabusisi. Tapos ngayon, praning na praning kayo, defensive kayo, kung ano-anong paninira kay Leviste, kung ano-anong pananakot kay Leviste.
kung ano-anong pagbabanta na kay Libiste. Meron pang dyan, sinasabi na siya daw ay ethics. Alam mo, dito sila nagkamali, ha? Kasi naalala nyo nung inethics po si Barsaga. Anong dahilan nila? Kasi daw yung sexy dance, kasi daw the way he acts, kasi daw ganito. O sige, that could somehow makalusot, di ba? Pwede ho makalusot yun. O sige, tama, merong ganito, ganyan. Pwede yun. Although, it's part of the freedom of speech ng tao na yun. Pero sige, sabihin na natin, because of your ethics, bawal ang umakto ng ganyan. Kaya they have the right to somehow suspend Kiko Barsaga. But this time, ladies and gentlemen, akala nila, pagkawala ni Kiko Barsaga, mawawala na yung kabaho nila. This time, may lumabas na refined. I mean, mas masasabi kong refined ang pag-uugali, ang kanyang karakter, hindi katulad nung kay Kiko Barsaga. Pero this time, same tune. Same yung pagbabati ko sa mga kapwa niya congressman o yung patakaran ng House, pero this time refined. So ibig sabihin nun, wala kayong pwedeng i-complain about ethics. And yet, here you are again saying na dapat ma-ethics itong si Libiste. Because nire-reveal niya yung kapwa niya congressman na mga nakatanggap. Because inire-reveal niya yung supposedly natatanggap ng buong congressman. Ayan meron pa siyang pinakitang cheque. At yung cheque na yun, na hindi yung check against his fellow congressmen. Ano yun? Yung cheque na yun ay yung cheque na pupunta supposedly sa kanyang opisina na hindi niya tinanggap. That is enough proof that it is true. Kasi nga, napunta sa opisina niya, hindi niya tinanggap. Kaya nga ako nabilib Ako nabilib kasi noong una may mga nagsasabi, naku, baka lang yan, paandar lang yan sa 2028. Di ba? Paandar lang niya yan. Alam mo, kung ako, yung opisina ko nakakatanggap ng ganitong amount, tapos, pwede kong gamitin ito Actually, hindi naman masama Sa totoo lang, hindi naman masama. Gagamitin mo naman sa expenses ng iyong opisina. Abay, meron ka mga abogado. Abay, may mga pinapasahod ka dyan. Naturalmente. Pero itong mama, hindi tinanggap. Hindi ginamit, hindi diniposit. Saan ka pa? O ibig sabihin, sama mo integridad yung tao na to. I mean, ayan na Kailangan ka na lang magpasakop sa maling sistema. Kaya nga wala akong bilib doon sa isang si San Fernando na yun si Congressman Eli San Fernando. Wala akong bilib doon Kinain na rin ng sistema Malamang sa malamang tumatanggap din sila yung opisina niya ng MOOE. Which is, sabi ko nga, it's not illegal. It is part of the system. Yun nga lang, para bagang delikadesa mo na sabihin, di ba? Delikadesa mo na ilabas kasi yun yung ipinangako mo. Na ilalabas mo ang lahat ng kung anong nangyayari sa Congress. Hindi mo nilalabas Di ba? So, ibig sabihin, may problema ka, Tutoy. Akala ko ba ilalabas mo? Ba't hindi mo na nailabas? Yun ang problema natin doon sa tao na yun. Eto si Libiste, nilalabas niya na. Mukhang siya naman ang ginagawa ng masamang imahe. Legarda para pigilan si Leviste na magtanong ukol sa pondong ito. Paglilinaw naman ni Leviste, hindi lang Kongreso ang may MOOE, kundi pati ibang ahensya ng gobyerno. Pero sabi ni BICAM Committee Member at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, walang irregularidad sa mga checking inisyu kay Leviste at hindi ito Christmas bonus. Alinsunod daw ito sa batas, naka-audit at dokumentadong disbursements na natatanggap ng kada miyembro ng Kamara para bayaran ang mga sweldo nila
at para masigurong tumatakbo at nakakapagserbisyo ng maayos ang mga district offices nila. Bumaba rin aniya ang budget ng Kamara sa 27.7 billion pesos para sa 2026. Doon pa lang daw, malinaw nang hindi tinaasan ng Kamara ang sarili nitong budget. Wala raw itinatago ang Kamara dahil dumadaan sa matinding pagbusisi ang budget nila. Again wala pong sinasabi ni Silibiste. Kaya nga sabi ko, praning na praning to mga congressman eh. Praning na praning sila. Wala sinasabi si Silibiste na illegal ito. Nagiging transparent lang si Silibiste. Eh kung wala naman palang illegal, there's nothing wrong. Bakit putak kayo ng putak defending this MOOE and this 2 million na Christmas bonus? Bakit akala ko ba walang problema? Bakit napaka-defensive ninyo? O may ibig sabihin nun. Tulad ng ibang ahensya ng gobyerno, ito rin daw ang pinakabukas na budget sa kasaysayan na nasubaybayan ng publiko. Dapat daw katotohanan ng basihan kung may alegasyon ng maling paggamit ng pondo at hindi walang basihang spekulasyon. Nauna nang sinabi ni Leviste na may 2 milyong pisong Christmas bonus ang mga kongresista, pero sinalag ito ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Parang hindi naman Christmas bonus po yung mga binibigay sa mga kongresista. Parang lahat po ng mga binibigay po ay para sa mga programa, aktibidad at mga gawain. Oy, ganun pa rin yun. Pinalitan nyo lang yung pangalan eh. Itong Terry Ridon na ito, napakasinungaling nito eh. Totoo lang sige, sabihin na natin hindi Christmas bonus yun, pero binibigay yun tuwing Christmas. Anong tawag mo doon? Ano naman to si... We are just talking about yung isa issue ng names. Pero iba kasi, eto kasi malinaw. Iba yung MOOE na monthly ibinibigay for the expenses of your office. But there is a clear na ibinigay nitong Christmas, that is the 2 million. Sabi mo nga, ikaw mismo nagsabi, ibinibigay para sa programa, aktibidad, para sa mga constituent nyo during the Christmas. Anong tawag mo dun? Holy Week bonus, ganun? O undas bonus? Yan din yung sinabi ng isang congressman eh. Yung nagpatanggal kay Barsaga. Hindi naman Christmas bonus yan. Ayan naman ay para sa mga barangay party, mga barangay official, mga na constituent ngayong Pasko. Tangina, hindi nga Christmas bonus yan. Pero ibinigay nung Christmas. Ano to? Tagaguhan eh. Halimbawa ako, magbigay ako sa Banateros ng, eto ibibigay ko sa inyo itong 1 milyon. Halimbawa, wow, swerte ng mga Banateros Bibigay ko kunwari 1 milyon. Ngayong Pasko lang, ibibigay. Tapos sasabihin ni Jay, ano ito? Christmas gift? Gago, hindi Christmas gift yan. Sasabihin ko, ano yan? Gift. Ba't may bibigay ngayong Pasko? Basta, gusto ko ibigay ngayong Pasko. Sino sa amin na mas gago? Yung tumawag na Christmas gift yan? O yung sasabihin na hindi Christmas gift yan pero binigay mo nung Pasko? Sige nga mga kababayan, kayo nga magbigay nga kayo ng regalo sa mga asawa ninyo o sa mga asawa, dami Sa mga jowa ninyo, magbigay nga kayo sa mga kapamilya nyo nga ng Christmas gift. Pero pag sinabi nilang Christmas gift, magalit ka. Sabi mo, hindi Christmas gift yan. Normal lang yan na nagbibigay ako ngayong Pasko. Yung palusot mo, Terry Ridon, pang tanga lang. Sa totoo lang Terry Ridon. Noong pong mga kanya-kanyang mga opisina, disbursements po ito, na-check So, ibig sabihin, meron pong clear paper trail po ito sa mga opisina po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, walang itinatago rito, walang... Oo nga, ba't putak kayo ng putak? wala daw tinatago kasi cheque naman daw. Uy, kaya nga, sinabi nga ni Libiste, ito ay isang Christmas gift. Ba't kayo putak ng putak? Todo depensa kayo. Naging mga defensive kayo ngayon.
Diyan makikita mo talaga na there is something wrong eh. Kasi kung ikaw ako, halimbawa ako, binigyan ako, ito, 2 million para sa'yo, ibigay mo sa constituent mo. Kung yan yung binibigay sa akin para ibigay ko sa constituent ko, ibig sabihin, gagastusin ko sa lahat, proyekto sa aking constituent, pa-Christmas ko sa constituent ko, walang problema. Sabihin mo pa, lumabas ayan, no? Ito problema. Bakit? Tanungin ko kayo. Meron ba kayong natanggap na Christmas gift from your congressman o congressman? Di ba? Kasi tandaan ninyo, tulad ko, sa aking lugar, meron akong natatanggap mula sa City Hall. From the mayor's office. Halimbawa na lang yung kay, di ba, yung kay Mayor Yorme Isko Moreno. May matatanggap ka from the Manila City Hall na Christmas gift. Eto tanong ko sa inyo. Sino sa inyo ang nakatanggap ng ayuda, regalo, or anything na coming from your congressman? Sige nga. Magkadiretsuhan tayo. Yan ang sinasabi ninyo, di ba? Yan ang putak ng bibig ninyo mga congressman. Sige, tanongin ninyo, kayong mga nasasakupan nito, may natanggap ba kayong Christmas gift from them? Eto nga, tingnan mo ito. Party list congressman. Yung nasasakupan mong o mga membro mo, may membro ba kayo talaga? O drawing lang yan? May natanggap ba sa'yo, Congressman? Representative Terry Ridon? Yung mga nasasakupan nito, sino dyan Bicol Saro dyan? Meron ba itong mga membro? Baka naman puro ghost din ito. Hindi, kaya nga ako Ito, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Sinasabi nila para ito sa constituent nila. Para ito sa kanila. Ang tanong, meron ba kayo natanggap? Meron? Kayo sumagot. Isulat nyo dyan sa baba. I-comment ninyo. Oo, may natanggap ako from congressman. Ganito, ito ang aking distrito. Sige, para pasalamatan natin. Ano tayo, very ano tayo. Mapasalamat tayo sa mga nagbibigay ng pagpapala sa atin. Pasalamatan natin yan. Di ba? Pasalamatan natin. Meron ba? Ayun ang tanong. Meron ba o wala? Kayo na mag-comment. Ganito. Kung meron, ilagay nyo dyan. Opo, meron from congressman ganito, district ko sa ganitong lugar. Kung wala, isulat nyo rin sa ibaba. Ako, from district ganito, sa ganitong lugar, wala akong natanggap mula sa congressman ko. Sige, magtulungan tayo ngayon. Dito, at mali. Yung pong insinuation na binabanggit, and like what I stated, hindi mali insinuation. Ito ng majority Mali ka lang. Mali lang yung pagiging defensive nyo. minority. Dagdag ni Ridon, matagal nang nagbibigay ng ganito ang Kongreso. Wala Katulad nito, makakaliwa ito dati. Pero kinain na rin ng sistema. Parang si Congressman Eli San Fernando. Ba't hindi mo sinabi yan noon? Nirereklamo nyo yung mga ganyan-ganyang issue, di ba? Ba't di nyo sinasabi yan noon? Na may MOOE kayo. daw natatanggap na bonus ang mga At meron kayong mga pabonus. kongresista maliban sa 13th at 14th month pay na nakukuha Grabe, no? Sana all talaga may 13th, 14th month pay, no? Hoy! Sana may 13th, 14th month pay, tapos may bonus. Ang bira kayo, oo. Sana all. ng lahat ng kawani ng gobyerno. Kung may anomalya man daw sa paggamit ng pondo, tsak masisilip ito ng Commission on Audit. Meron ng annual audit report for Congress. No? So, ibig sabihin, kung may problema dito po sa mekanismo kung paano ho ipinapatupad yung pagpopondo at paggamit ng pondo, dapat lumilitaw po yan sa mga audit reports po ng COA. Ang malinaw, hindi ho yun pinipera ng mga kongresista. Ibig sabihin, hindi yun gagamitin para sa mga bahay, para sa mga kapritsyo, at para sa mga bakasyon. Ito ang unang How sure?
yung liquidation is by certification lang. How sure? Tandaan ninyo ha, may ganyan. Issue by certification lang. Liquidation by certification lang. Balita, Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Oh, di ba? Paano natin masasabi yan? Oh, ito tingnan ninyo ha. Ito yung balita. Usap-usapan ngayon ang Christmas bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Leviste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga... Ito naman yung sinasabi ngayon na panahon pa daw ng mga Duterte. Meron na yan. Talagang kailangan nyo idikit, ano? Hindi naman yan ang issue eh. Ang issue, bakit may bonus? Sabihin na natin, nung panahon pa ni Pinoy, panahon pa ni Duterte may problema na, ba't di natin solusyonan ngayon? Bakit kailangan nyo pang ibalik yung, hindi, noon pa yan. So what? Di ba? Yun ang hindi ko maintindihan eh. So what kung noon pa yan? Ang issue ngayon, dapat ngayon solusyonan. Para bagang ang dating, hindi okay lang yan, ano lang yan. Pinupolitika nyo eh. Congressman ayon kay Leviste. Pero eto po, ayon kay Nabotas Congressman Toby Chanco, hindi pala yan bagong kalakaran. Ayan na. Katunayan, dati na raw kalakaran sa Kongreso. Ito kasi si Chanco ito, alam natin to eh. Selective yung pagiging totoong tao nito. Maniwala kayo sa akin, peke ito. Selective lang yung kanyang sinasabi. Yung kanyang binabanatan. So, nabigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ayon kay Tiangco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. Grabe no, lahat na lang may bonus. May bonus. Anak ng tutsa. Dapat talagang buwagin na itong kamera. 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Nako. Appropriations Bill na ginawa rin noong Oktubre. Tinan mo, Ang sunod na bonus ay dapat Sakto. itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Leviste dahil binibigay nga yan bago May kanta dyan eh. Ibigay mo na ang aking Christmas bonus. Sino-sino po ba ang nakatanggap ng Christmas bonus dyan? Sige na, isabihin nyo na. Sana all. May Christmas bonus. Sana naman. Yung mga nanonood sa akin. Kilala niya kung sino kayo. Sana may Christmas bonus sa lahat. Biro lang ha. Gago! Talay. break yung mga congressman. Magkano? Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. Tinanong namin si Congressman Chanco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010. Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kani-kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Grabe. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus at kung saang bahagi ng House budget ito nanggagaling. Pero ito ang talagang malinaw. Itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Yo! Walang kailangan mga resibo, walang kailangan mga patunay kung saan ito ginastos. Yo! Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang tseke. Nako! Sa madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang constituency sa distrito o di kaya sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Ayun lang. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation.
ang maintenance and other operating expenses Naku or po. MOOE ng mga congressman, hindi rin kasi kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatak po yan ng halos 1,000,000 piso. Naku po. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Ang laking pera, hindi chinecheck. Bakit po ganon? Taong 2011, pinasa ng 15th Congress ang Senate Concurrent Resolution number 10 na nagsasabing hindi na kailangan busisiin ng COA ang pagliliquidate ng mga MOOE Yun mga lang. mambabatas. Ang kailangan na lamang ay isang sertifikasyon mula sa mambabatas Nako. na nagamit sa tama ang pera ng MOOE. Patay tayo Bakit? dyan. Dahil ito naman daw ang dati ng kalakaran na ginagawa na lamang nilang formal. Kaya't ang ginigit ngayon ni Tiangco, maging mas prangka ang Kongreso at aminin ang pagtanggap nitong perang ito. Pero higit sa lahat, kailangan din ng mas mahigpit at masinop na mga patakaran sa paggamit nitong pera ng bayan. Dapat bang ipatuloy itong patakaran ng liquidation by certification? Lubos-lubos ba talaga ang tiwala natin sa ating mga mambabatas? Lalo na para sa mga politiko na madalas laway lamang ang puhunan, laway lang din ba ang ating pangahawakan? Mga kapatid, Ayun. Ed Lingaw po, maging maalam at Alam mo, pakialam sa mga napapalong In balita. fairness, tama ka dyan, ha? Oh. Yun nga lang, yung sinasabi ni Tiangco na yan ay hindi lang nangyari ng panahon ni Marcos. Hindi yun ang issue. Tiangco, wag mong baguhin ang issue. Yung binabago mo yung issue eh. Ang issue dito ay bakit ganyan? Sana man lang magkaroon talaga ng matinding pamantayan na, uy, wait lang, bakit ganun? Lagi na lang ganyan ang nangyayari. Bakit tila parang walang pwedeng bumusisi sa inyo? Yun ang dapat focus natin ngayon eh. Kasi kung sinasabi nila, hindi, ginagamit naman yung banat bay sa sa constituent. Bakit hindi natin bigyan ng resibo? Bakit hindi natin bigyan ng ways to check if it is really used? Or ibinulsa? Eto ang tanong. Mapapagkatiwalaan niyo ba yung mga congressman? Wala nang tiwala ang mga Pilipino sa mga congressman. Tapos ngayon parang sasabihin nyo na, hindi, ano naman yan, kalakaran na yan noon eh. So, dapat parang tanggapin na lang natin. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Ito nga yun yung confidential funds na pinupunan ninyo kay BP Sara Duterte, sinasabi ninyo, dapat meron yan. I-liquidate yan ng mismong COA na nga nagsabi na ginamit sa tama. Hindi, yan ang sinabi, unmodified ang binigay na ratings. Ibig sabihin, nagamit sa tama, maayos yung proseso. COA ho ang may karapatang magsabi niyan. Buti pa nga kahit papaano nagsasubmit sa COA itong confidential funds. Buti. Kayo. Wala. You are not under any agencies of the government na para alamin, busisiin. Buti pa nga yung confidential fund na bubusisi ng COA. Pero sa inyo, wala talagang nga. Tapos nagagalit kayo? Papa-impeach ninyo? Dahil walang tiwala? Sino? Eto na lang Kanino mas walang tiwala ang taong bayan? Sa inyong mga buhayang congressman? O kay BP Sara Duterte? Kita nyo naman ang taas ng trust rating ni BP Sara Duterte. Ibig sabihin lang nun, mas may tiwala ang mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Sa inyo, bagsak kayo. Bakit? Walang tiwala sa inyo. Tapos, bawal pang busisiin? Bawal pang alamin ng COA? Isipin mo magkano yun kung umaabot mahigit 1 milyon ang MOOE ng Kamara. Bawat congressman ito So sa bawat congressman merong 12 na buwan. Ibig sabihin merong 12 million.
Aside from that, may mga ilang bonus pa. Unda, yung pinakita kanina, mga bonus yun. Hindi lang pala isa. Di ba? Madalas nangyayari pala na may bonus kayong animal kayo. Magkano yun? Eh, sabi pa nga ni Libiste, maaari yung iba mas malaki. Di ba? So, ano ibig sabihin lang yan, mga kababayan? O, ibig lamang pong sabihin yan, kayo ay mga walang kwenta at mga plastic na mga quote-unquote public servant. Dapat kayong buwagin. Yan ang totoo. Yay! Ako na yung sound effect, ano? Hindi ko mapindot eh. Di mo po. Patay tayo dyan. No? Alam mo, mga kababayan, ito sinasabi ko nga sa inyo, dapat bantayan natin. Kasi ngayon, tila parabagang sinisira nila si Libiste. Dinadown nila si Libiste. Binababa nila yung parang credibility ni Libiste. Ngayon nga meron yung kaliwat kanan ng pagbabatikos to mga quote unquote political analyst na mga kakampwet. Parang binababa si anything that would somehow madidikit sa mga Duterte, ibababa nila whether ko ano pa sabihin niya o hindi. Halo-halo yung mga yan, yung mga kakampwet na yan. Ito nga may isa pang interview kay Christian Isguera, sabi ko nga para bagang bigyan ko lang kayo ng kapiraso ha. Ito. Para hindi tayo ayan. Pag tinignan natin itong mga sinasabi ni Congressman Libiste, how would you characterize him? And do you think yung mga criticism or doubts being raised against him are valid? Yeah, I think those are very valid criticisms. Kasi hindi naman natin itinatanggi na halimbawa dahil congressman siya, i-check niya yung executive dahil trabaho niya yun, no? Kaya lang yung parang araw-araw na meron siyang bagong, sinabi mo nga pasabog, parang baka ako lang, no? Para kasing hindi nagiging genuine. Kasi medyo parang masyadong na-frame siya, o sige, sabihin na natin na anti-corruption crusader, which is not bad at all. Gusto natin, gusto natin ng transparency, gusto natin ng accountability. Kaya lang yung timing at saka yung bilis, yung dalas, parang hindi malayong mag-iisip ang mga tao kung anong motibo niya, no? Kasi naman kung halimbawa Batangas lang naman yung yung aim mo, gusto mong ma-re-elect, then hindi mo na kailangan ng ganito ka lawak na exposure, di ba? So, I don't think, it's unfair to him para isipin ng ibang tao na maaring meron siyang inaay na higher position na hindi rin masama. Kaya lang, kung ako yung handler niya, halimbawa, sasabihin ko na medyo hinay-hinay. Anyway, sa 2028 pa naman yun. Kasi nga, you run the risk of overexposure and at the same time, meron siyang mga parang nagiging urong-sulong. Yeah. Diba? Yun yung nangyayari. So dito mukhang may nakikita ba kayong overexposure na din sa kanya mga pinapasabog patungkol dito sa flood control corruption? Yes, mananawa kasi yung mananawa din yung mga tao. Yan yung kanilang ngayon, yan yung kanilang packaging ngayon na parang overexposure. May pasabog siya for 2028 kasi gustong tumakbo ng 2028. Parang ako para lang sa akin instead of looking at kung ano man yung pasabog niya, bakit yung political plans niya ang pinag-uusapan? So, paano pa magsasalita yung mga supposedly gustong magsalita against corruption kung yan kagad ang iisipin ninyo? Di ba, naintindihan natin, ibig ko sabihin, kung ganyan ang ating ibibida sa mga nagbibigay sa atin ng impormasyon, patay tayo dyan.
Di ba? Patay tayo dyan. Isipin kagad ng mga, ayoko na pumapel, umepal dyan kasi sasabihin pa, epal ako. Kasi ganyan remember, ganyan sa eskwelahan natin Di ba? Pag ikaw hindi marunong makisama, at sinumbong mo yung mga nag-cheat o di kaya yung mga noisy boys, di ba? Ganun sa amin nun Pag sinumbong mo, parang ang dating ikaw pa masama. Patay tayo dun. So, yung mga gustong magsumbong sa susunod ay hindi na magsusumbong. Yung gustong tumayo para sa katotohanan, hindi na nila gagawin. Kasi instead na tiningnan yung sinabi niya, ang parang pinalalabas pa ng ibang mga political analyst, ay masama yan, may plano yan sa 2028 kasi inuunti-unti yung sinasabi niya. Di ba? Alam mo, ako eto lang, marami pa siguradong pasabog itong mabuti nga meron tayo isang congressman na ganyan na binubulgar. Oo, busisiin natin yung sinasabi niya kung totoo o hindi. Yung motibo, hayaan na natin yan. Ang importante, totoo ba yung sinasabi niya? Yan na nga Aminado yung iba mga congressman. Hindi yung Christmas bonus pero meron. Booking Buti na booking natin. Ibig sabihin, ano ibig ko lang sabihin? Whatever the fucking motive of Libiste, I don't care. As long as he is telling the truth. He is telling the truth. As a matter of fact, di ba? Kinonfirm ng mga kasama niya. Yun nga lang sinasabi, hindi Christmas bonus yan. Basta bonus. Di ba? So confirm. Yung MOOE, confirm. Yung mga bonus na naibibigay, confirm po yun. In other words, tama. Tama at makatotohanan na sinasabi ni Libiste. Huwag na natin pakialaman kung ano yung motibo niya. Ay motibo niya na yun. As long as tama. Kaya nga dito sa pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kayo, para kayong kayong mga, talaga, anything. Kasi nga, again, it is because dumidikit sa mga Duterte itong pangalan ni Libiste, kaya nila binabatikos. That's the fact. Diba? Yan ang masama talaga sa bayan natin. Anyway, maraming salamat. Sana po ituloy-tuloy na ang ating pagbibideo uli. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Banat Bay.